Ang TNT tropang giga yata ay desperado na raw manalo pagkatapos silang tambakan nitong Phoenix Fuel Masters kagabi. At ngayon ay mukhang ready na talaga sila na i-trade itong si Mikey Williams dito sa San Miguel at naghahanap sila ng additional na scoring option. Mukhang po pwedeng gawin ng TNT ay i-trade itong si Mikey Williams kapalit nitong si Jeron Teng. At ang balita baka hingi na rin ng TNT itong si Mo Tautua mula sa San Miguel. Pero kung si Teng at si Tautua ang kukunin ng TNT, kinakailangan bigyan pa nila ng additional players din itong SMB. Dahil hindi siyempre papayag ang San Miguel na dalawa makukuha ng TNT mula sa kanila, samantalang ang SMB naman si Mikey Williams lang ang makukuha. Kaya asahan natin na gagawa na ng major moves ang TNT para i-trade itong si Mikey sa San Miguel. Kasi yung Converge Fiber Excess, yan yung isa pang team na interesadong makuha si Mikey. Pero ever since nakuha ng Converge itong si Jordan Heading, medyo parang nawala na sila ng interest dito kay Mikey. Kaya sa ngayon mukhang itong San Miguel daw ay pinag-aaralan kung dapat ba nilang tanggapin yung offer ng TNT na ibigay sa kanila itong si Mikey Williams. Yan daw yung pinag-iisipan ngayon ng San Miguel kung kanilang gagawin. If ever na matuloy ito at makuha ng San Miguel si Mikey Williams, ang usapan sinong ipapalit. Kung ikaw ang TNT, hindi ka naman papayag na si Jeron Teng lang. Kaya nga pati si Motau Tua gusto nilang kunin. Pero ang San Miguel syempre, kinakailangan hihingi rin niya ng isa pang player bukod kay Mikey na pwedeng idagdag doon sa trade. So ang tanong, sino pwedeng ipalit? Si Poy Eram kaya ang ibigay dito sa SMB. Yan ngayon ang pinag-iisipang mabuti ng dalawang panig at asahan natin na magkakaroon ito ng major movement. Dahil ang TNT, tiyakin ninyo, itaganan nyo sa bato na iyan ay gagawa ng move para magkaroon sila ng panibagong adjustment dito sa kanilang roster sa ngayon. Samantala naman, ang isa pang balita natin, ito namang Barangay Ginebra ay nagre-ready na rin daw na gumawa ng isang move. At ang balita, baka ito si Bon Pesumal ay i-trade na dito sa Terra Firma Jeep. Ngayong nakita na natin na meron pala talagang ibubuga pagdating sa basketball itong si Jason David, isang 6'3 na guard. Mukhang ang mangyayari daw ngayon ay baka itong si Pesumal ang i-trade na ng Ginebra. Dahil mas athletic at may scoring talaga ito si David at mas malalim na magiging rotation ngayon nitong Barangay Ginebra dahil pinakita ni Jason David na kaya pala talaga niya na maglaro. Siyempre, kung maglalaro na ito si Jason David ng heavy minutes, masisiguro natin na magkakaroon na ng panibagong adjustment si Coach Tim Cone at may mga players na lalong hindi magagamit at kabilang na nga dyan itong si Bon Pesumal. At yan ang dahilan kung bakit ito ay malamang nang i-trade ng Barangay Ginebra. Kung sakasakali na ma-trade nga itong si Pesumal, asahan natin na ito sa Terra Firma Jeep mapupunta para ang gagawin ng Ginebra, kukunin na lamang yung draft pick nitong Terra Firma at yun ang gagamitin nila para mapalakas yung kanilang roster. Sigurado ngayon itong Barangay Ginebra, yan ang pinag-aaralan nila mabuti kung sino naman ang pupwede pa nilang idagdag. Kasi kung Von Pesumal for Terra Firma first round pick, hindi yan sasapat. So kailangan mamigay ng additional players nitong Barangay Ginebra. At baka si Ben Adamos ang dalhin dito sa Terra Firma dahil alam natin kung dalawa na ibibigay ng Ginebra, baka pumayag na itong PBA Trade Committee. In any event, kung mangyari yan, masisiguro natin na itong Barangay Ginebra ay gagawa talaga ng move kung ang TNT ay magpapalakas ng kanilang roster. Dahil nga nag-i-struggle ngayon itong TNT, mukhang ang balita ay magpapalit na rin sila ng player. So sigurado gagawa din ng move ang Barangay Ginebra at ang San Miguel para ito ay ma-match naman nila talaga. Samantala naman, ang isa pang balita ngayon ay ito raw Northport Batang Pier ay baka mabenta na sabay nitong Blackwater Bossing. So kapag nagkataon, mukhang mawawala na ang mga farm teams dito sa PBA. Dahil alam natin na isa yan talaga dito sa mga pinoproblema ng mga fans. Kaya kung sakasakali na matanggal na talaga at mabenta na itong Blackwater at Northport, magandang balita yan para sa mga fans na gusto na magkaroon talaga ng kompetisyon dito sa liga. If ever mapunta nga yung sa point na yan, ang kinakailangan lang naman yung bibili dito sa Terra Firma, dito sa Blackwater at sa Northport, pati na rin dito sa Terra Firma ay yung talagang maglalaro at magko-compete para manalo ng kampyonato. Yung bang tipong parang Converge Fiber Excess, nakita naman natin ng Converge ngayon talaga tumalaban at gusto na talaga na mag-champion talaga. Nakita mo naman doon sa ginagastos ng mga team ngayon na talagang kukuha sila ng mga top players at parang yan talaga ang nagagawa nila. Kaya sa tingin ng karamihan, mukhang magiging maganda ang resulta nito para dito sa
PBA. Dito sa Terra Firma, alam natin Zamboanga Valientes ang bibili. At ito namang Northport at itong Blackwater Bossing medyo under negotiations pa raw. Ayon nga dito sa balita ni Snow Badwa, meron daw isang team na ibebenta pero mukhang babawasan ng 4 na top players. Ayon doon sa mga espekulasyon na lumalabas, baka ang tinutukoy dyan ay Northport at yung 4 na players ay si Arvin Tolentino, si William Navarro, si Joshua Monson at yung isang malamang si Cade Flores yun dahil rookie pa yon. Kaya sa tingin ko yan ang pwedeng maging top option dyan. Kung sakasakali nga, ang importante lang dito kung ikaw yung PBA ay matanggal na yung mga farm teams dito para talagang maging balanse na yung kompetisyon at wala nang masabi yung mga fans na nagkakaroon talaga dito ng hindi patas na sabihin na nating pag trade ng mga players na palagi na lamang napupunta yung malalakas dito sa SMC at sa MVP groups. At ang huli nating balita ngayon, mukhang ito raw Train or Shine Elasto Painters ay ready na gumawa ng isang malaking trade at baka kasama dito itong Magnolia Chicken Templados. Sa tingin ko, ang Rain or Shine ngayon nangangailangan talaga ng big man dahil yung mga center nila palaging injured. So mukhang si James Laput, sa tingin ko, pwedeng kunin itong Rain or Shine Elasto Painters. Nangangailangan sila kasi ngayon ng isang big man na pwedeng tumulong dito sa kanilang rotation at kung sakasakali nga na makuha nila si Laput, magiging maganda to para dito sa kanilang roster. At alam natin na si Laput nga medyo nabawasan na ng playing time dito sa Magnolia dahil nga sa pagdating ni Xavier Lucero. Kaya hindi na ako magtataka kung sakasakali na si Laput ay matrade nga dito sa Rain or Shine Elasto Painters. If ever mangyari yan, dito natin makikita kung ano talaga ang capability nito si Laput. Dahil alam natin si Coach Yeng Giao, equal opportunity yan. Lahat ng mga nasa lineup niya, bibigyan niya ng playing time. Basta kaya nilang magpakita sa practice. Kaya nga, hindi nakapagtataka na magiging okay na yung resulta nito. Dahil sa ngayon, ito si James Laput, kinakailangan lang niyan playing time para ma-regain yung kanyang confidence at sigurado magiging malaki ang maitulong niyan dito sa lineup nitong si Coach Yeng Giao. Kaya yan ang aabangan natin ngayon. Kung sakasakali na matuloy nga ang ganitong sabihin na nating pag-uusap, magiging maganda to para dito sa Magnolia Chicken Templado, dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At ang Magnolia, kung makakakuha sila ng wingman na pwedeng pamalit dito sa kanilang mga players, saba okay na rin yan. Kaya sa tingin ko, good news ito para dito sa fans ng Magnolia at Rain or Shine kung magkaroon sila ng trade at magkasundo. Dahil sigurado na magiging maganda ito para na rin dito sa karir ni Laput at syempre kung sino pa man ang makukuha ng Magnolia mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Kaya abangan natin iyan. Shout out kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Michael D, kay Anthony Alon, Katsakino Dukusin, Dalmacio de Guzman, Malyari Mascareñas, Ireneo Salangsang, kay Dexter Domer, kay Enju, at pati na rin sa iba pa nating mga regular na taga-subaybay katulad ni Romeo Conchada.